Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. Ang 2026 national budget ay nasa 6.7 trillion pesos. At ang sinasabing mababawas sa tax collections ngayong 2026 kung tatanggalin yung VAT sa petroleum o kung ibaba ang VAT from 12 to 10% ay sabihin po natin for the sake of argument 250 billion pesos. Yan po ay wala pang 4% ng ating 2026 budget. At ang Kongreso ay may pagdinig nung Wednesday kung saan ipinagmalaki ng Department of Budget and Management na meron na silang mga na-identify na non-essential operating expenses sa halaga ng 150 billion pesos. Natuwa ako, akala ko sasabihin nila, tatanggalin nila lahat ng mga non-essential operating expenses. Pero ang sinabi nila, 20% lang ng mga hindi kinakailangang gastusin ito ay tatanggalin nila. Kasama po dito ang traveling allowance ng mga government officials and congressmen and senators, ang representation expenses, ang iba pang mga allowances para sa seminars, at ang computation nila ay ito ay 150 billion. Tinanong ko naman, ang confidential funds na 11.6 billion, kasama ba dito? Ang budget ng Presidential Communications Office na 2.46 billion pesos, kasama ba dito? Ang 22.9 billion pesos para sa ASEAN Summit, kasama ba dito? Hindi pa siya kasama. Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. At hindi dapat lang partial nating bawasan ang itong mga non-essential kasi ang sinabi ko naman, nung COVID naman, wala tayong mga seminar para sa mga government officials. Walang mga travel sa mga foreign conventions. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga business as usual sa mga government offices. At parang low-hanging fruit, it goes without saying na dapat tanggalin itong mga non-essential expenses para makabuo ng 250. Pero para mas lalong makatulong pa, dapat hindi lang yung 250 na ito ang tatanggalin. Maaaring mas malaki pa ang bawasan sa ating either tax burden or pwedeng ibalik sa mga tao kung for example magkaroon ng mga bagong revenues naman ang gobyerno. Kasi dalawa po yung side of the equation. Lower expense and higher revenue na hindi manggagaling sa mga ordinaryong tao. Ang obvious na solusyon para magkaroon ng mas makatarungang buwis ay gumawa ng buwis na nagtatarget lamang sa mga bilyonaryo. At may mga mekanismo din na pwede kong ding banggitin mamaya para may targeted tax para sa mga pinakamayayaman na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At panghuli, meron din napakalaking tax evasion sa ating bansa, both sa BIR at sa Bureau of Customs. At tinanong ko din sa congressional hearing kung 1/3 ng ating mga tax revenues ay ine-evade. At ito po ay sa customs lang, aabot sa sabihin po natin 500 billion pesos per year or at least a few 100 billion pesos per year. Then bakit natin hindi talakayin na lang paano natin masugpuin ang korupsyon sa mga ahensyang ito para hindi naman manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang revenues para sa mga essential government services kung hindi manggagaling na lang sa mga sangkot sa korupsyon kung sa DPWH man o sa customs man.